Apat na magkakaibigan, isang lumang kotse, mahabang kalsada. Ang araw ay papalubog na at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at pula. Walang plano, walang direksyon, basta't magkasama kami. Ang bawat kilometro ay puno ng tawanan at kwentuhan. Akala namin walang makatalo sa amin. Ang saya ng bawat sandali, parang walang katapusan. Ang hangin ay malamig at sariwa, at ang mga bintana ng kotse ay nakababa. Si Mark, ang driver, nilakasan ng tugtog. Ang musika ay sumasabay sa tibok ng aming mga puso. Bawat nota ay parang isang hakbang patungo sa hindi namin alam na destinasyon. Si Sarah, ang girlfriend ko, ay tawa ng tawa. Ang kanyang tawa ay parang musika sa aking pandinig, nagpapagaan ng bawat pagod at pag-aalala. Si John, ang seryoso sa grupo, ay tinitingnan ng mapa. Walang patutunguhan, basta't adventure. Lumubog na ang araw at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa kalangitan. Humaba ang mga anino, parang mga daliri ng multo. Ang kalsada ay nagiging mas madilim at ang mga ilaw ng kotse ay nagiging tanging gabay namin. Nasa gitna kami ng kawalan, ang tanging ingay ay ang ugong ng makina. Tapos, nakita namin ito. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang bahay. Luma, sira-sira, nasa tuktok ng burol parang isang uwak na nagmamasid. Ang mga bintana ay parang mga mata na nakatingin sa amin at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Parang tinatawag kami nito, isang awit sa katahimikan ng paparating na gabi. Ang hangin ay nagiging mas malamig at ang paligid ay nagiging mas tahimik. Tara, tingnan natin, sabi ni Mark. Ang mga mata niya ay kumikinang sa excitement. Ang kanyang excitement ay nakakahawa at kami ay nagdesisyon na sundan siya. Ang bawat hakbang patungo sa bahay ay puno ng kaba at excitement. Baliw ka ba? Ang boses ni John ay puno ng takot. Mukhang may aswang. Hindi siya mapakali. Palingalinga sa paligid na parang may hinahanap. Nanginig si Sarah, kumapit sa braso ko. Magmaneho na lang tayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang boses ay nanginginig. Pero si Mark, hindi natatakot sa hamon, ay pinihit na ang kotse papunta sa bahay. Walang aswang dito, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Nagpark kami sa paanan ng burol. Ang bahay nakatayo sa itaas namin, ang mga bintana ay parang mga matang walang buhay. Ang katahimikan ng gabi ay nakakatakot. Isang malamig na hangin ang nagpakaluskos sa mga tuyong dahon, parang may binubulong na sikreto na hindi namin maintindihan. Ang bawat kaluskos ay parang may nagmamasid sa amin. Ngumisi si Mark, parang nanghahamon. Bakit? Takot kayo. Wala namang dapat ikatakot dito. Ngunit kahit siya ay hindi makapagtago ng bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Habang papalapit kami sa bahay, ang bawat hakbang ay parang may bigat. Ang dilim ay tila lumalapit sa amin at ang bawat anino ay nagiging mas nakakatakot. Inaabot ni Mark ang pinto at dahan-dahang binuksan ito. Ang tunog ng pinto ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Tara na! Sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tapang kanina. Bumukas ang pinto na parang nasasaktan. Ang hangin sa loob ay maalikabok at amoy bulok. May sapot ng gagamba sa bawat sulok at ang amoy ng amag ay mabigat sa hangin. Bawat hakbang namin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Mas lumalakas dahil sa aming takot. Biglang sumara ang isang pinto dahil sa malakas na hangin. Napasinghap si Sarah. Mas lalong humigpit ang kapit niya sa braso ko. Nagkatinginan kami. Ang bahay na ito, may mga nakatira. Hindi nakikita, pero naroon. Pumasok kami sa loob ng bahay. Bawat kwarto ay parang larawan ng mga nakalimutang buhay. Isang kwarto ng bata, mga laruan na nakakalat sa sahig, isang rocking horse na parang tumigil sa paggalaw. Pagtapak ko sa loob, nakaramdam ako ng lamig sa ilalim ng aking mga paa at nanlamig ang aking katawan. Tapos, narinig namin ito. Tawa ng isang bata, matinis at umalingaw-ngaw, tumatalbog sa mga dingding. Kinilabutan kami. Namutla si John. Hindi to tama, bulong niya. Halos hindi marinig ang boses. Seksyon 5. Ang anino sa salamin. Nakarating kami sa isang kwarto sa dulo ng hallway. Isang malaki at lumang salamin ang nakasabit sa dingding. Malabo na ang refleksyon nito.
Habang nakatingin ako sa salamin, nakita ko ang isang anino sa likod namin. Matangkad, payat, na may mga matang kumikinang na pula. Lumingon ako, kumakabog ang dibdib ko, pero wala namang tao. Nakita niyo yon? Tanong ko, nanginginig ang boses. Nakatitig sa akin ang mga kaibigan ko, namumutla sa takot. Nakita naming lahat. May humahabol sa amin. Seksyon 6, hindi tayo nag-iisa. Nagpanik kami. Kailangan naming makalabas ng bahay. Habang tumatakbo kami sa hallway, lumalangit-ngit ang mga sahig. Umuugoy ang mga litrato sa dingding, mga mukha na parang sinusundan kami ng tingin. Nanlamig ang hangin, parang may mabigat na presensya. May nagmamasid sa amin, may humahabol sa amin na hindi namin nakikita. Narinig ulit namin ang tawa, mas malapit na ngayon, puno ng mali siya. Seksyon 7, takbo para sa buhay namin. Kumaripas kami palabas ng bahay, hinihingal. Sumara ang pinto sa likod namin, umalingaw-ngaw ang tunog sa katahimikan ng gabi. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa kotse, nagmamadali sa pagguha ng susi. Pinaandar ni Mark ang kotse at mabilis kaming umalis. Lumiliit ang imahe ng bahay sa rearview mirror. Ligtas na kami! Akala namin. Seksyon 8, nakulong. Biglang namatay ang makina. Tumigil kami, nilamon ng dilim. Kumalat ang takot sa akin habang paulit-ulit kong sinubukang paandarin ang kotse, pero ayaw na nitong gumana. Natirikan kami, mag-isa. Sa labas, umuungol ang hangin at sa dilim, parang may nakita akong nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang anino mula sa salamin, nandito na ito. Seksyon 9, ang katotohanan. Sa bawat sulok ng mundong ito, may mga lihim na hindi dapat mabunyag. Mga katotohanang nagkukubli sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang lumitaw. Isang boses, malamig at nakakatakot, ang bumulong mula sa likod ng kotse. Ang boses na iyon ay tila nagmumula sa kailaliman ng kadiliman, puno ng misteryo at pangamba. Hindi kayo dapat pumunta rito. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa aking buong katawan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Napalingon ako, parang nagyelo ang dugo ko. Si John. Ngunit may kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi ko maipaliwag. Pero ang mga mata niya ay kumikinang din ng pulang ilaw na nakita ako sa salamin. Ang mga matang iyon ay puno ng kasamaan, tila nag-aapoy sa galit at puot. Ngumiti siya, isang mabagal at nakakatakot na ngisi. Ang ngising iyon ay parang isang paalala ng mga bagay na hindi ko nais maalala. Matagal ko na kayong hinihintay, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumatagos sa aking puso, puno ng pangamba at takot. Ang bahay na ito, kailangan nito ng mga kaluluwa, ang mga kaluluwang tulad ninyo na naglalakbay sa dilim, naghahanap ng liwanag. At ngayon, nakuha na niya ang inyo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding takot sa akin, parang may mabigat na bagay na bumagsak sa aking dibdib. Napuno ng kakaibang liwanag ang kotse, isang liwanag na hindi ko pa nakita kailanman. Ang liwanag na iyon ay tila nagmumula sa ibang mundo, puno ng misteryo at hiwaga, at napagtanto ko na hindi na kami makakatakas. Ang takot ay bumalot sa amin, parang isang malamig na kumot na hindi namin matanggal. Hindi namin kaibigan si John. Ang taong nasa harap namin ay hindi na ang John na kilala namin. Siya ay isang estranghero, isang nilalang na puno ng kasamaan. Iba siya. Masama. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding takot sa amin, parang isang anino na hindi namin matakasan.